Hey, yo, good day everyone. Ako po si Sky Repa. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. 15 minutes lang to. Kukuhanin ko yung inyong first break or second break. Yung mga taga BPO dyan, alam na alam nyo to, mga taga call center. 15 minutes lang tayo, okay? Marami akong natanggap na request na i-compare ko daw ang Kawasaki Z400 at saka ang CF Moto 450 NK. Napakagandang project niyan para sa content. So, tingnan natin. Ang problema, hindi naman talaga ako makapag-review ng motor kasi pag pumupunta ako sa mga shops, hindi ako makahiram ng motor ng pangmatagalan kasi pipitsuging channel lang naman ang meron dito tayo sa YouTube. Or talagang wala akong mahiram ng motor at walang motor na pwedeng i-test ride, i-review ng actual ride. But anyway, gagawa natin ng paraan. So ito munang review na ibibigay ko ngayon sa inyo, or not really a review, but this is more of isinashare ko lang sa inyo kung ano yung preference ko. So, ang senaryo natin dito is, ako yung buyer. Ako yung may pera, ako yung gagastos, nangangailangan ako ng motor. So, anong bibilin ko? Yung Kawasaki Z400 o yung CF Moto 450 NK? Magfo-focus lang ako sa isang aspeto lang muna, kasi ito yung mahalaga para sa akin. At magbibigay lang tayo ng dalawang scenarios. Okay? Alright, okay. Scenario number 1. Ang scenario number 1 natin is, gusto kong bumili ng motor, pero magiging masaya na ako kung anong meron siya. Magiging masaya na ako kung ano yung kaya niyang ibigay. Wala akong babaguhin sa mga performance parts. Kung ano yung meron, yun na yun. Gagamitin ko ng daily, gagamitin ko ng weekend warrior. Pag medyo mapera-pera pa, pwede nating isa lang sa isang track day or dalawang track day sa loob ng isang taon. Yun na yun, magiging kontento na ako. Kung ganun ang scenario number 1, I can tell you right now, honestly, honest to goodness, I will go for the 450 NK. Dahil loyal customer ako ng CF Moto, dahil yung motor ko, 400 NK, yun lang naman yung motor ko. No, I'm not kidding. I will buy the 450 NK. Ito yung mga good points niya. Naka-upside down forks. Ibig sabihin, mas maganda yung kanyang front end feel sa cornering. Yung kanyang brake system inspired by yung kanyang brake system is J1 brakes, and then naka steel braided brake lines na maganda yung kanyang Bosch ABS system, and sanay na ako dun sa brake system niya, and I can tell you that it's not gonna disappoint any rider. Okay, nandun yung performance. Kumbaga, okay na siya for performance, for what it is. Meron akong gustong sabihin na parang papalitan, pero hindi pala yun ang scenario. And then yung power to weight ratio, it's very good. Tapos bonus na lang para sa akin na maganda yung character ng tunog ng makina dahil yung 270 degrees crank. And then ano pa ba? Marami nagsasabi na it looks better than the old bikes, but I don't really care about looks. Wala naman akong pakialam sa mga style na at mga forma na. But yeah, nirerespeto ko yung sinasabi ng marami na it looks better, it looks more modern. Ayun, siguro yun yung mga ilan sa mga points. Marami pa siguro pwedeng positive. Meron akong ginawang video tungkol sa positive review ng 450 NK. Panoorin nyo na lang, marami akong nabanggit doon. Now, yun yung scenario number 1. But if I will go for scenario number 2, ang scenario number 2 is, this is more of my personality. Kasi yung unang kotse namin, family car namin na Toyota Corolla AE92 4AF 16 valve 1990 GL SKD, kinonvert ko yon. Ako mismo yung gumawa, ako lang yung tumirada, kinonvert ko siya into a race car. So, medyo makalikot ako at mahilig ako mag-modify. Kasi gusto ko nga na yung mga bagay na meron ako, talagang nakatono lang para sa akin. Gusto ko na lahat ng ibang drivers, hindi nila pwedeng galawin yung kotse ko. Pangit ang takbo para sa kanila, pero para sa akin, it's perfect. So, dahil meron akong background ng pag-modify ng race car ko, then ang scenario number 2 is, I want to buy a motorcycle and I want to modify it. In that case, I will go with the Kawasaki Z400. Dahil, tanggapin natin, sa ngayon
as of today, mas malawak ang aftermarket support ng Kawasaki compared to CF Moto. For example, punta ako sa website ng Power Commander. Nag-type ako doon, search Power Commander 5, flashes, patches, downloads, kung ano-ano pa. Marami akong makikita para sa Z400. Pero para sa 450NK, wala. Alam ko yan kasi nag-email ako sa Power Commander dati. I don't know ngayon kung merong ka-collaboration ng CF Moto sa Power Commander or sa ibang mga companies, but I'm not updated, then correct me if I'm wrong. Now, let's just say gusto kong halimbawa bumili ng linear springs or progressive springs. Gusto kong bumili ng fork cartridge inserts. Gusto kong bumili ng revalve kit. Gusto kong bumili ng uprated forks. Pustahan tayo, meron akong makikita sa K-Tech para sa Z400. Pero pagpunta ko sa drop down nila ng mga motorcycle models, pustahan tayo, wala ang CF Moto doon. Let's say gusto ko magpalit ng shock and gusto ko magpalit ng buong shock, Penske or Nitro. Meron akong makikita para sa Z400 pero wala akong makikita para sa 450NK. Gusto ko halimbawang magpa-dyno tuning, ECU tuning. Pustahan tayo, yung ECU ng Z400 pag ikinabit sa laptop, inopen yung Woolwich or Dynojet, boom, lalabas doon. Fuel maps, ignition maps, other maps, restrictions, settings, lahat ma-access namin doon, tono-tono kami. Pero pag yung ECU ng CF Moto ang ikinabit ko sa laptop, baka mag-error ka agad yun. Believe me, I tried. Haltech, Chris Moore, Brox Davidson's, Brox Performance, proven power cycles, two-wheel power. Ang dami ko lang in-email, tinawagan overseas just to ask kung meron silang available na ECU tuning software para sa CF Moto, and they say hindi, wala pa. Kasi babago pa lang na lumalabas ngayon ng CF Moto sa States at saka sa ibang bansa, hindi pa nakaka-develop ng hex code or yung pang-unlock sa hex code ng ECU para ma-unlock yung ECU para ma-recognize siya ng Woolwich or Dynojet or I don't even know kung ang Bazaz is merong I don't know. Sa alam ko ngayon, ang meron lang na available na compatible sa CF Moto is yung fuel controller ng Fat Power, which is Asian based. But anyway, medyo lumayo na tayo sa usapan. Ang pinupunto ko dito is yung aftermarket support ng Kawasaki is sobrang established na. Sobrang dami. Actually, nakakalito na nga minsan kung ikaw ay isang Kawasaki owner at naghahanap ka ng mga power parts, upgrade parts, performance parts, malilito ka na nga sa dami ng options mo. Now, kung maghahanap tayo ng mga parts para sa CF Moto, then pwede tayong makakita ng parts sa Alibaba, AliExpress, or yung generic stores or Chinese stores, which is okay. It's fine. There's nothing wrong with that. Yun nga lang, very limited. Sa ngayon again, inuulit-ulit ko sa ngayon, as of this time na ginagawa ko tong video na to right now is September 29, 2023. Kai-email ko lang kanina sa Haltech. But anyway, at saka sa Speed Academy. Again, my point here is yung factor na yon, aftermarket support. Kasi mahalaga siya para sa akin. And it's not for aesthetics. No. Wala akong pakialam sa aesthetics. It's for performance. So again, scenario number 1, bibili ako ng motor pero hindi ko naman talaga siya gustong i-modify. I will be happy kung ano yung meron yung motor na yon. Then definitely 100% I will go to Motostrada kahit mas malayo sa akin yon. Hindi ko dadaanan ng Wheeltech sa Buendia. Dediretso ako ng Motostrada, 270,000. Oh, take my money. Oh, akin na yung 450NK. Ganun kagad ako. Pero kung scenario number 2, nagbabalak akong mag-modify ng motor for whatever specific application na
gusto kong, let's say, circuit racing, or drag racing, or sprint, or moto gymkhana, yung slalom, or ano ba, obstacle course, whatever. Kahit nga stunt riding, di ba? Marami akong makukuhang parts para sa Z400. Pwede mo siyang i-convert into a different platform dahil sa sobrang yung mga parts pang makukuha mo sa Kawasaki interchangeable or modular, ika nga nila, pwedeng paghalu-haluin. So and overall lahat ng Kawasaki bikes, marami na ako nakikita na Kawasaki ba yun? Oo, yung base bike na tinatawag ay Kawasaki. Tapos in-improve lang, in-improve. So but I'm not closing the doors na ito na talaga yung impressions ko about Z400 versus 450 NK, kasi nga ang maganda dito is magawan ko siya ng back-to-back test ride. Ay nga lang, medyo mahirap humiram ng motor na pangmatagalan, let's say at least mga 2 days para man lang makabuo kahit mga 100 kilometers man lang, para at least mas ma-appreciate ko yung motor. Mahirap kasi yung YouTube channel natin is pipitsugin lang naman. So wala naman silang benefit na makukuha sa pagpapahiram sa akin ng motor, di ba? So anyway, yung sa Motostrada naman, hindi ko alam kung nakanino yung test bike nila o kung sinong gumagamit, ibang moto vloggers ata, but tingnan natin. I am planning to go to Wheeltech and to Motostrada, makapag-test ride man lang tayo back to back, and then gawan ko na lang ng magandang edit. Then there will be a part 2 for this video, another 15 minutes siguro, kasi maraming pwedeng magbago sa isang test ride. Yung lahat ng mga sinasabi ko ngayon, pwedeng kainin ko lang uli lahat yan pag na-test ride ko na. Nandoon naman talaga yung final verdict ng review ng isang motor. Nasa kung ano yung pakiramdam kapag nararide mo na yung mismong motor. But again, for the sake of initial comparison, and again, hinuhugot ko to sa pagkatao ko. Okay, kung nakaka-relate kayo, maraming salamat. Given the scenario that if I have to buy a bike and I want to modify the bike, I will go with the Z400. But if I want to buy a bike and I will be happy about it, kung ano siya from the factory, then I will go with the 450 NK. There's no doubt about that. Siguro by that time, papahiramin na nila ako ng mas maraming motor kasi magiging dalawa na yung CF Moto motorcycles ko. But anyway, I will see you on the road kapag na-test ride natin yung dalawang motor na yun. Maraming salamat dun sa mga nag-request. I think I received 6-7 requests. Nagulat din ako, sabi ko, maraming interesado sa sa Z400 versus 450 NK. So I think, sabi ko, this deserves my attention kasi maraming nag-request. So maraming salamat. And hopefully makahiram tayo ng test unit yung para ma-appreciate natin yung dalawang motor. Alright. Okay. Munti ko pa itong malimutan. Ito pala yung suggestion ko sa CF Moto. Kung hindi sila makakuha ng aftermarket support, kasi nang lalamya pa yung aftermarket third-party companies sa CF Moto, why not gawin ng CF Moto yung ginagawa ng KTM? Ang KTM merong power parts. So ang KTM meron silang aftermarket division na aftermarket ng sarili nila. So gawin din ng CF Moto yon. Gumawa sila ng aftermarket division na susuporta dun sa kanilang mga factory bikes. Why not? Parang BMW, merong regular BMW pero merong M series. Parang Mercedes, merong Mercedes pero merong Skunk Works. Tingnan natin. Yun lang naman, suggestion ko lang naman yun, mas maganda yun. Tapos competitive yung pricing, hindi na ako titingin sa Kawasaki nun. Well, again, thank you so much for watching this video. Again, for your violent reactions, ilagay nyo lang lahat sa comments or ipadala nyo sa messenger ng Facebook page ng Man Cannot Ride, and I will find time to answer all your reactions. Okay, maraming salamat. I will see you on the road, and I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. You ride safely.